Ika-27 ng Hulyo. Mga bata ang layunin ng espesyal na pangangalaga ng Diyos. Sapagkat ako'y makikipaglaban sa mga nakikipaglaban sa iyo, at aking ililigtas ang mga anak mo. Isaiah Kapitulo 49, versikulo 25. Ang mga pangako ni David na nakatala sa awit 101 ay dapat maging pangako ng lahat na may pananagutan sa pagbabantay sa mga impluensya sa tahanan. Ipinahayag ni David, "Aking susundin ang daang matuwid. Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may tapat na puso. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay." Awit, Kapitulo 101, versikulo 2-3. Lilikha ang kaaway ng kaluluwa ng mga bagay upang akayin ang isip ng mga kabataan mula sa matatag na pananampalataya sa Diyos tungo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan na ginagawa ng mundo. Hayaang ang mga babalang ibinigay sa sinaunang Israel ay maingat na pag-aralan. Walang tigil ang mga pagsisikap ni Satanas na sirain ang mga kaisipan at lituhin ang paghatol, at dapat tayong maging mapagbantay. Dapat tayong maging maingat na panatilihin ang ating katapatan sa Diyos bilang natatanging bayan. Dapat nating pagsikapan na ilayo ang ating mga tahanan ang bawat impluensyang hindi magbubunga na mabuti. Sa ganitong paraan, ang ibang mga magulang ay maraming matututunan. Sa mga nag-aakalang malaya na magbasa ng mga babasahing may kwento at mga nobela, sinasabi ko, nagtatanim kayo ng binhi na hindi isinasalang-alang ang pag-aani. Walang kalakasang espiritual na makukuha sa gayong pagbabasa. Sa halip, sinisira nito ang pagmamahal sa dalisay na katotohanan ng salita. Sa pamamagitan ng mga nobela at mga kwento sa mga babasahin, gumagawa si Satanas upang punuin ang pag-iisip ng mga hindi totoo at hindi mahalagang kaisipan na dapat sana ay para sa masikap na pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa gayong paraan, inanakawan niya ang libu-libong panahon at lakas at disiplina sa sarili na kailangan sa mabigat na mga problema sa buhay. Hayaang ang mga kabataan ay maturuan na mag-ukol ng taimtim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag tinanggap sa kaluluwa, ito ay magiging makapangyarihang hadlang laban sa mga tukso. Ipinahayag ng mga awit, "Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa pamamagitan ng salita ng mga labi mo, ang mga daan ng karahasan ay naiwasan ko." Awit, Kapitulo 119, versikulo 11 at Kapitulo 17, versikulo 4. Kapag matapat na sinunod ang mga payo ng salita ng Diyos, ang nagliligtas na biyaya ni Kristo ay madadala sa ating mga kabataan, sapagkat ang mga batang sinanay na ibigin at sundin ng Diyos, na nagpapasakop ng kanilang sarili sa humuhubog na kapangyarihan ng kanyang salita, ay ang layunin na natatanging pangangalaga at pagpapala ng Diyos. Unahin natin palagi ang Diyos.